Hello guys, good morning. Kamusta po? Ngayon ay maaga pa tayong gumising dahil pabiyahe po tayo ngayon ng Batangas at Cabuyao, Laguna. So doon po yung project natin ngayon. Dalawang project po sa South and ngayon po marami tayong mga upcoming project doon sa South. Meron tayong magiging project sa Quezon Province and Cavite usually yan. Marami po tayong suki dyan. Ngayon po is biyahe muna tayo. I-share ko na lang po sa inyo yung mga gagawin natin once na nandun na po tayo. Guys, bali nandito na po tayo sa bahay ng ating client. So, ngayon maglalagay po tayo ng kortina. And ang gusto talaga nilang mangyari is, ayun po, malesen po yung pumapasok na init dito sa bahay nila. Kasi dito daw po sa Batangas, although sa lahat naman po ng part ng Pinas, talagang mainit po. Tropical country kasi tayo. Talagang yung init daw po pumapasok sa loob ng bahay. Kaya agad-agad, nag-book po sila sa atin, pinasukatan yung bahay. Tapos ayun, since okay naman po yung quotation approved sa kanila, ayan po, ongoing, naglalagay tayo ng kortina. So ipapasyal ko kayo dito yung mga lalagyan natin ng mga curtains po para may idea po kayo. So combination po pala ng kortina saka blinds po yung kakabit natin dito. So ayan yung team natin, si Kuya John, nag-start na. Ito po yung dining area. Ito naman guys, medyo mataas siya. Long curtains para sa sala. Ayan. Tapos guys, ito yung medyo critical lang na onte. Long curtains din kasi ito guys, tingnan nyo. Ayan. So ito lang yung medyo critical kasi dumikit yung hagdanan sa bintana. At least dapat mga 10 inches gap yung allowance. Kung magpapalagay po kayo ng stairs malapit sa bintana ninyo para pag nilagyan po ng blinds or curtains, smooth pa din. Kasi kung blinds po ito, masyado nang malaki and masyado mahaba, parang waterfalls. So, ito kaya naman natin gawa ng paraan yan mamaya. Kasi nagka-custom made naman tayo. May dala tayong sewer para ma-achieve yung gusto ni client. Akit naman po tayo sa second floor. At tingnan po natin yung lalagyan natin dito ng mga cortina and blinds. So dito guys, lalagyan natin yung bintana dito ng blinds. Mamaya papakita ko sa inyo. So guys, nandito tayo ngayon sa kanilang balcony. Ayan. Although mamaya magkakaroon tayo ng house tour, pinasyal ko lang muna kayo para may idea po kayo sa project natin ngayon. Mainit lang, kaya pasok na tayo sa loob. Kasi dumating po tayo dito ng 10 AM and ayun po, nag-start na tayo maggawa po ng kortina. So guys, bumili tayo ng drone, diba? Nag-test flight na ako nun sa bahay. Pakita ko na lang sa vlog na ito. Guys, ngayon ay itatry po natin si DJI Neo para ayun, mapag-aralan natin kung paano siya paliparin at para pag mag-house tour tayo, ayun po, meron tayong magagamit na pang top view, no? So ito lang yung binili natin guys kasi ito lang afford natin. Joke lang kasi ayun nga po, baguhan lang tayo and mas mainam yung talagang user-friendly siya, no? So tara, palipad po tayo. Guys, ngayon yan, lumilipad na ngayon yung ating DJI Neo. And papunta sa bahay ni ate. Ka-apps, up. Okay, up. Yung hangin, yung hangin. Dali mo dito, Chase. Hi! Ha? Apo. Patay mo. Sige, wait lang. Tapos ngayon, dito, try natin sa bahay ni client. Kasi pinayagan tayo mag-house tour. Tapos, syempre, ayan, para mas maganda yung panonood nyo sa vlog, may top view tayo, no? So, try natin magpalipad. Yung client po natin is from USA po at nagpatayo sila ng bahay dito sa Batangas City. So, ito po ay 300 square meters para sa total floor area po ng bahay. At para po sa laki po ng lupa nila, ito po ay 520 square meters. Kaka-turn over lang po pala na itong bahay ni client 3 days ago. Kaya yung next niya po daw ipapagawa yung kanyang landscape garden. And syempre po, yung fences, papapinturahan niya na rin yan. Kaya yun po yung abangan natin. Ngayon po, share ko na rin sa inyo itong balcony habang nagpapalipad tayo ng drone. Ito po yung itsura ng kanilang balcony sa taas po ng garahe. Yung railings po nito ay gawa po sa tubular.
Same design po ng kanilang fences po yung nilagay dyan. And kung type nyo naman po yung tiles, ito po yung ginamit nilang design. Bricks design po ito na 40 by 40 po ang sukat. Yung design po ng roofing is twin rib roofing, kaya po tinawag na twin rib. Dalawa po kasi yung linya dun sa design po ng roof. Ang ginamit po sa ceiling neto is spandrel, wood grain po ang kulay. At pag po taga US talagang ating kliyente, ang ginagamit po nila sa mga bahay nila, yung downspout, square yung shape. Pakita ko po yung kabilang side. Dito po yung space po is maluwag pa rin. Ngayon, pakita ko naman sa inyo yung back view. Ito po yung itsura ng likod ng bahay. Kung napansin nyo po, pinatambakan po talaga ni client yung lupa niya. Tapos yung likod naman po ng fences, lupa pa rin po nila yan ha. Tapos po yung kanya pong condenser ng aircon, inassure niya po nakapwesto lahat sa likod. Gusto niya daw po kasi malinis daw pong tingnan yung gilid at harap po ng bahay niya. Which is good idea naman po. Mas malinis nga naman pong tingnan. Ito po palang kinakatayuan natin. Ito po yung lanay po ni client. Ang maganda dito sa bahay ni client guys, peaceful. And talagang perfect for retirement kasi walang ingay na maririnig and talaga maganda yung view. Guys, dito nga pala sa bahay po ni client, matatanaw mo na ang Mindoro at ang Batangas Port. So yan po nakikita niyo mga bundok na yan. Part na po yan ng Mindoro. At kung meron po tayong mga subscribers from Mindoro, hello po. At hopefully soon makatawid dagat po tayo at makapag-service kami sa inyo. Kung naghahanap naman po kayo ng lupa, or pagtatayuan ng inyong property, investment, ito po palang lupa ni client binebenta nila. 600 square meters po ito. May abang na po ito ng Meralco at tubig kaya wala na kayong problemahin pa. Ang presyuhan po nito is 10,000 per square meters daw po. So sa 600 square meters mga ka-viewers, malaki-laki na yan. At pwede nyo rin pong ihatiin yan sa dalawa, tig 300 square meters po. So ito po yung back view. Kung napansin nyo, yung dalawang gilid po at likod, naka-fence na po yan. Kayo na lang po magpapadevelop. Kung plan nyo naman po siyang bilhin, maganda po yung location, malapit po sa hospital at sa city po ng Batangas. So complete documents na rin po yung lupa na yan. Balik po tayo sa pag-house tour. So yung gate po ni client para sa garahe is motorized po yan. And hindi lang po ito motorized yung gate. Yung design pa po ng gate is 2-in-1. Meron po siyang service gate kung plano nyo pumunta sa kanilang garahe. So ayun po yung service gate niya. Ito naman po yung itsura ng garahe. Actually, dalawang pick up po yung pwede magkasya dyan. Hindi lang po maayos yung pagkakapark ko ha. Anyway, ayan na po yung design ng garahe nila. Tapos naman po pagpasok sa service gate sa front po ng bahay is meron pong napakagandang porch. Yung kanilang pong porch area, simple lang po yung dating niya pero maganda po kasi pagkakalagay po ng wall decor tiles. Yung design na napili, sakay na sa taas ng wall decor tiles po na column, naka WPC panels. Tapos maganda rin po yung kanilang pintuan dito. Ang ganda po ng pagkakalagay, ayun yung pagkakapintura. Tapos yung ceiling po, naka-PVC panel yan. Pagpasensya niyo na po kung makalat kasi nag-install po tayo ng kurtina po dyan. Pero tingnan niyo po ang ganda ng pintuan. No? Ang ganda ng pagkakapintura and design. Simple lang yung design pero maganda pa din. Balik po tayo ulit sa likod. Pakita ko sa inyo ng malapitan yung lanay. So, medyo makalat lang po ha. Kasi nga talagang nandito po tayo para magtrabaho. Pero, ayun, pakita ko pa din. Kasi nasa US po yung asawa po ni client para makita din po through video. Tignan nyo po yung column nito. Ang ganda ng tiles. Tapos, yan po yung WPC nasa taas po ha. Yung flooring po nito, 40 by 40. Same po na ginamit sa balcony. Tapos, ito yung itsura po ng lanay. Ayan. Since naipakita ko na po sa inyo yung labas po ng bahay, doon naman po tayo sa loob ulit. So guys, ayan, sabi ko nga sa inyo, legit talaga yung ginagamit nating fabric, walang modus, and syempre hindi tayo nang scam ng ating mga kliyente. So ito talaga, yung dala namin, meron pang, nasaan na? Nakatatak na Korean blackout guys, ayan. Guys, kain muna daw tayo, sabi ni client. So, pinag-prepare po tayo ng food. Kaya... Ito yung specialty ng Batangas sa San Juanam na pancit canton. Okay. Saka Juanam fried chicken. Guys, try natin yung pinagmamalaki ng Batangas daw na pansit.
Sino gumawa nito sa? San Juanam Restaurant. San Juanam. San Juanam. Masarap pa. Oo ba? Sarap. Tapos ito naman yung San Juanam Fried Chicken. Juanam fried chicken. Specialty din nila to. Wow. That's it, guys. Ngayon guys, umalis muna po tayo sa Batangas project natin. Iniwan po muna natin yung ibang team doon dahil malapit na po tayo matapos dito sa Cabuyao, Laguna. So, mga 1 hour away yung project natin sa Batangas saka ito. So, biyahe po ako pabalik, tapos babalik po ako after dito ulit doon sa Batangas para i-check naman yon. So, sabi ko nga po hanggat kaya naman natin, kaya ng energy ko, ayun po, magka-quality check po tayo bago natin iwanan sa client po, no? Update ko po kayo pag nandun na tayo. Ito po yung project natin sa Cabuyao, Laguna. Bahay po ito ng subscribers natin from Qatar. So matagal na daw po siyang nanonood ng ating vlog. So fan na fan daw po talaga siya. Kaya yung mga kortina po nila pinabago niya at nagpagawa sa atin. Yung mga sukat po ng mga bintana niya puro standard size. Kami naman po, malit man ang malaki pong project, gagawa po kami basta gusto niyo kami. After ko po sa Cabuyao, bumalik naman po tayo ng Batangas. Sa totoo lang po, nagtataka na rin po ako saan ako nakakakuha ng energy. Buti po, malakas tayo. Tour ko po kayo sa loob. Sa pagpasok po, ito po yung back view po ng pintuan. Ayan. Tapos po yung ceiling, pakita ko po ulit sa inyo kung gusto niyo po makita. Ayan po yung design. Next ko po ipapakita sa inyo yung kanilang living area. So ito po itsura niya before. So talagang kung mapansin niyo po parang may kulang nung wala pa siyang kortina. Pero ngayon, ito na po siya. So yung kortina po, nakadagdag po talaga ng buhay sa bahay. Sabi nga po nila, yan po ang make-up po ng bahay. Kaya kailangan pong paglaanan din po ng budget pag magpapagawa ka ng bahay. Tapos po, yung ginawa natin dito is wall-to-wall po yan, end-to-end. Kung i-standard ko lang po kasi ang width nito, sayang naman po yung matitira, onting-onti na lang. Yung mga furniture naman po, nabili po ito kay Fatima, which is meron po tayong vlog, kaka-upload lang natin netong nakaraan. So yan po, kay Fatima niya po binili yan. Tapos po, yung kanilang TV cabinet po dito, gawa po naman yan sa aluminum. Sa dining naman po, bali combination po yung nilagay dito, blinds and curtains. Ang original plan po talaga para sa sliding door po dito is vertical blinds. Sinuggest ko po sa kanila na mas maganda po kortina kasi yung dining at living medyo dikit. Nag-agree naman po sila pero syempre, kanya-kanya pa rin po tayo ng preference. Regarding naman po sa blinds, pag po naglalagay tayo ng blinds, hindi po talaga nakukuha yung 100% na same shade po sa ating mga curtains na nilalagay. Magkaiba po kasi yung ating mga supplier niyan ha. Yung main kitchen po nila, tabi po ito ng dining area na rin po nila. So meron po ditong mini counter bar. Yung bar stool sa dining set po, nabili po ulit yan kay Fatima pala. Tapos ito po yung kanilang cabinet is mga gawa po ito sa aluminum. Tapos po, yung kanila pong ref is side by side po na ref ng LG. Yan na po yung design ng backsplash and yung countertop. Para naman po sa kanilang range hood at stove, ang brand po nito is Technogas. Ayan. Tapos guys, again, ito po itsura ng kanilang main kitchen. Yung dirty kitchen, hindi ko na po ipapakita pero yan po yung pintuan na nilagay nila sa dirty kitchen. Napakaganda dito po sa bandang hagdanan, located next po natin, dito naman tayo sa bandang hagdanan. Bedroom. Pakita ko na lang po sa inyo yung powder room kasi napaka-cute. Baka gusto nyo pong makakuha na idea. Ayan po yung powder room nila. Aesthetic. Talaga pong may design pa sila accent na tiles. Ayan. Tapos yung flooring po yan na. Ang cute po ng sink nila, napakaliit. Ang cute lang po ng interior ng powder room, no? Pwede na. Saka gustong gusto ko talaga itong sink, napaka-cute. Sa master's bedroom naman po, ito po yung itsura dati. So may dyaryo pong kinover muna si client para sa bintana. Tapos ngayon, ito na po siya. So yan na po yung ceiling. And yung ating blinds. So blinds na po pinalagay ni client dito kasi nga po standard size lang naman. Kaya okay na pong i-blinds yan. Tapos po, yung kama nila, bagay na bagay sa loob. Maganda yung shape. Type ko. Balik po tayo sa hagdanan kung saan po talaga medyo komplikado po ang gagawin natin dito. Ang request po kasi ni client, wall to wall plus, ayun nga po, floor to ceiling po yung magiging kortina niya. Kaya lang po talaga yung hagdanan napadikit po sa bintana. Anyway, nagawa naman po namin ng paraan hanggat sa makakaya po namin.
yung ating po mga kurtina, hindi po even po ang mga length niyan. Sinunod po natin yung length sa planks po ng hagdanan. Plus, inassure ko pa rin po kahit ganun man po, mahirap siya, pulido pa rin pagkakagawa. And syempre, maganda naman po tingnan. So, sa totoo lang po, ito ay pina-approve po natin kay client bago natin ginawa. And gustong-gusto naman nila. And aware naman po si client talagang mahirap po siyang gawin. Kung standard lang po kasi magiging width namin dito, hindi po ubra. Possible pong walang maging allowance, papasok pa rin po yung init o yung araw sa gilid, kaya po talagang kailangan pong laparin ha. Sa ilalim po, kung napansin nyo, medyo masikip yung middle kasi yan po ay pinasok natin sa ilalim ng hagdanan. May glass pa po kasi sa ilalim ng hagdanan. And kaya may blackout din po yan. Gusto po kasi ni client lahat po may kulay almond po yung mga kortina niya. Sa family area naman po, meron po tayong nilagay dito mga blinds kasi yung mga ganyan pong width, kung maliliit lang talaga, blinds po. Pero ito, dapat talaga vertical blinds po yan. Pero ako po kasi, sabi ko sa kanila, kung kaya ko naman po ibigay ng kortina na lang, kung gano'n, onting diferensya, curtains na lang po natin. Yung sukat po ng curtains, nag-base lang po tayo sa sukat ng vertical, kaya hindi po nasagad sa ceiling ha. Natawa naman po si client kasi mas prefer niya daw po talaga cortina kaysa sa vertical. Tapos po yung flooring nila, ang sukat po nito is 15 by 90. Yan po ang ginamit sa buong second floor. Tapos yan na rin po yung ceiling ng family area nila. Then, ito naman po yung before dito sa bandang mga kwarto. So, yung maliit po na bintana nakita ninyo, blinds na po pinalagay ni client dyan. So, para po pumasok sa budget, pwede naman pong combination. It's either curtain or blinds. Pwede pagsamahin yan. Bedrooms at common bathroom po tayo dito sa second floor naman. So, ito po yung kanilang mga pintuan. Unahin po natin sa bedroom number 2. So, ito po yung itsura. Tapos, blinds po yung nilagay natin dito. Bigyan ko lang po kayo ng idea regarding sa blinds, no? Kung yung width po ng inyong bintana is nasa 100 inches na po pataas, mas advisable na pong kurtina yung gamitin po nun. Pero po gaya nito, below 100 inches po ang kanyang width, okay lang po itong lagyan ng blinds. Pero pwede rin naman po itong gawan pa ng kurtina kung gusto po ni client. Nasa inyo pa rin po. Since maluwag naman po yung area, okay din yon. Depende po talaga sa client. Meron po kasi talagang noon pa man mahilig na po sila sa kurtina kasi mas elegante pong tingnan compare sa blinds. Ito naman po si bedroom number 3. So ito po, blinds din po yung nilagay natin dito. Bali sa blinds po kasi, mas mababa po ang presyo nito compare sa kurtina. Tour ko na lang po kayo dito ha. So yung flooring po same po sa family area. Ayan na po yung kanilang bed frame, tapos may accent po na fluted panels. Yung kanila pong wardrobe cabinet, gawa po yan sa aluminum. Tapos yung kanila pong ceiling, nakaano po ito, PVC panel po yan. Ayan po yung design po ng bedroom number 3. So yung blinds po na ginagamit natin is Losa. Maganda po yung brand na yan, kaya kung magpapalagay po kayo sa iba, assure nyo po, Losa po yung brand. Tapos ito po, premium na po yung nilalagay natin na blackout. So sa mga taga-US, hindi po sila aware sa Korean blinds. So again, ito po yung madalas na ginagamit sa Pinas ha. Korean blinds po yung tawag dyan. Last ko naman po ipapakita sa inyo itong kanilang common bathroom sa second floor. So ito po yung itsura niya. Bali dito po, yung tiles na ginamit is 60 by 60 po para sa wall. Tapos yan naman po yung ceiling, nandiyan po yung manhole papunta sa taas po ng roof ng client. Posy po yung brand ng kanilang sanitary ware, and ang maganda po dito sa design ng kanilang toilet bowl, enclosed po yung harap and likod, kaya po malilas yung pag-maintain. Tapos meron din ditong his and her po na sink. Ayan. Tapos yung mirror po is gawa sa aluminum, pinasadya po ni client. And yung kanila pong cabinet dito gawa din po sa aluminum. Yung countertop naman po gawa sa 60 by 60 po na tiles yan. Tapos ito po, meron ditong shower partition na square. Pina-custom made po ito ni client. Tapos smoke yung glass. Or frosted. Ayan. Sa loob po ng shower area, bali ganito po yung design. Yung design po same po ng ginamit sa powder room, yung mga gantong klase po ng tiles. Tapos po mga ka-viewers, yung kanilang flooring dito is matte finish naman. Yung shower naman po is piano type yung design.
And natapos po kami dito ng 10 PM sa bahay po ni client, and ayan na po yung night view ng kanyang bahay at na kanyang bintana. Continue po natin yung vlog. So nakarating po tayo dito kagabi ng 3 AM. Tapos po, ayun, kalayuan din po kasi yung napuntahan natin na bahay. 3 hours away po from Pampanga. So ngayon pa bago magtapos ang ating vlog, bali, ayun po, kung gusto niyo po magpalagay ng cortina, i-assure nyo lang po talaga yung fabric po na ilalagay. So gaya po ng amin, legit po, Korean soft blackout po yung nilalagay, hindi po divisoria or talaga pong rumirekta ng China. So sa atin po, clear na clear po, Korean po ang gamit natin ha. And syempre mga ka-viewers ko, consider nyo rin po yung magiging itsura ng kurtina ninyo kasi kung maganda ang pagkakagawa ng kurtina, lalong magmumukhang maganda po yung loob ng bahay. Ganun, no? So, ngayon po mga ka-viewers, ito pong bahay po ni client. Bali, si night visit po ito ng aking rider from South. Tapos po, nag-send kami ng quotation regarding po sa mga gusto niyo ipagawa. And, ayun naman po, na-approve naman sa kanya kasi po so far, sabi niya po sa amin, mas mura daw po kami compare sa una niyang natanungan ha. Tapos po, yung kanyang stairs ay 50-50 po yung una nilang na-contact kasi medyo critical, ayaw gawin. Tayo po, lakasan lang ng loob, basta tayo po gagawa tayo, basta may approval ha. Pero, ayun po, hindi man siya ganun ka-perfect, pero happy si client kasi naibigay natin yung gusto niyang ma-achieve sa kanyang bahay. And, aside po doon mga ka-viewers, nag-offer naman po kami ng installment plan para sa mga subscribers natin. Kung plano nyo talagang kunin ang serbisyo namin, pwede po, no? Bali, 3 months to pay po yung balance without interest po again. Mga ka-viewers, pwede kayo mag-message sa aking Facebook, Billy Toledo Vlog po. Ayan. Pwede rin po sa Robel Curtains and Blinds kung hindi po ako makasagot. Meron din po kami isa pa po naming Facebook. Again mga ka-viewers ha, maraming salamat po sa pagtitiwala sa amin, sa mga nagpalagay, sa mga upcoming pa po namin magiging project, and syempre sa mga nanonood po na ayun po, silent viewers natin at lagi po nakasubaybay. Maraming salamat po. Ngayon po, hindi ko na rin papahabay pa ang ating vlog. Maraming salamat po sa panonood. Ingat po kayo and God bless. Bye-bye!